虽然耶和华、耶稣、弥赛亚都是代表神的灵，但这几个名只是代表神的经历计划中的不同时代，并不代表神的全部。在地之人所称呼的神的名，不能把神的所有心情所事都说透，只是在不同的时代，对神有不同的称呼。因此在末了的时代，就是最后的一个时代来到之时，神的名仍然要改变，不叫耶和华，也不叫耶稣，更不叫弥赛亚，而是成为大有能力的全能的神自己，成为大有能力的全能的神自己，以这个名来结束整个时代，以这个名来结束整个时代。Salamat sa Diyos. Ang ganda ng kanta. Salamat sa Diyos. Ang ganda ng kantang to. Ipinakita sa akin ng awit na ito na may kahulugan ng pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan. Hindi ganap na kumakatawan ng isang pangalan sa disposisyon ng Diyos at kung ano siya. Tama yun. Kumakatawan lang ang isang pangalan sa disposisyong ipinapahayag niya sa kapanahunang yon. Kung ano ang Diyos ay sumasaklaw sa lahat at sagana, hindi siya pwedeng limitahan at diktahan na hindi nagbabago ang pangalan niya. Tama. Noon, hindi ko makuha ang kahulugan ng pangalang ginagamit ng Diyos sa bawat kapanahunan. Kaya alam kong di pwedeng magbago ang ngalan niya. Kumapit ako sa Panginoong Hesus at ayokong tanggapin ng makapangyarihang Diyos. Muntik nang mawala ang tsansa kong tanggapin ng Panginoon. Oo nga. Dinala ako ni Lola sa simbahan nung maliit pa ako. At narinig ko ito sa pastor. Si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon oo at magpakailanman. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Nakumbinsi akong ang Panginoong Hesus lang ang tunay na Diyos. At basta't pinangahawakan ko ang pangalan at daan niya, kapag bumalik siya, makakapasok ako sa langit. Noong 2017, tinanggap ng asawa ko ang Ebanghelyo ng Kaharian ng makapangyarihang Diyos. At gusto niyang marinig ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kaya nagdala siya ng kapatid para magbahagi at nakinig ako. Pero nung sinabi niyang bumalik na ang Panginoong Hesus bilang makapangyarihang Diyos, ayoko nang makarinig ng isa pang salita. Sinundan ng asawa ko ang makapangyarihang Diyos, kaya hinadlangan ko siya. Sabi ko, walang ibang pangalang sukat nating ikaliligtas. Manatili tayong totoo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang tagal mo ng nananampalataya, dapat mas alam mo to. Sinagot niya ako ng, niligtas tayo ng pangalan ng Panginoong Hesus. Pinatawad ang mga kasalanan natin, kaya hindi tayo nahatulan. Tama. Oo. Pero nabubuhay tayo sa pagkakasala at pagkukumpisal. Hindi tayo malaya sa kasalanan. Totoo yan. Nakabalik na ang Panginoong Hesus at sinimulan ang kapanahunan ng kaharian gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos upang gumawa. Tama. Nagpapahayag siya ng katotohanan para ibunyag ang satanikong kalikasang sumasalungat sa Diyos. Tama. Hinahatulan ng kasalanan ng sangkatauhan at nagbibigay sa atin ng landas para lutasin ang makasalanang kalikasan. Kailangang tanggapin ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ganun na nga. Tama yun. Tama. Pero puno ako Tama yun. ng mga pagkaunawa at di ko inintindi ang sinabi niya. Lagi siyang nakikinig sa mga magulang niya kaya hiningi ko ang tulong nila para pigilan siya. Pero pinilit niyang ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ganun na nga. At hinimok pa nga kaming pag-aralan ng tungkol dito. Totoo na siya. Sinubukan kong tigilan ng pananampalataya niya sa makapangyarihang Diyos. Sinaliksi ko rin ang Biblia at naghanap ng sermon mula sa mga kilalang pastor na dina-download ko sa internet at pinaparinig sa kanya. Akala ko magbabago ang isip niya. Pero sa halip, siya pa ang nangaral sa akin. Nagalit ako.
Pero wala akong magawa. Nagpatuloy kami sa kanya-kanyang pananampalataya namin. Kaya, siniguro kong makokontra ko siya. Doon siya sa makapangyarihang Diyos, ako naman sa Biblia. Nagpapatugtog siya ng awit sa iglesia niya at pinupuri ko naman ang Panginoon. Kapag nakikinig siya sa sermon ng iglesia niya, nakikinig naman ako sa pastor. Madalas kaming magtalo tungkol sa Biblia. At kung dati di niya ako mapantayan sa husay sa pagsasalita o sa mga karanasan ko, ngayon napakalalim na ng mga sinasabi niya at ikinagulat ko yun. Matimbang ang salita niya. Oo. At talaga namang wala na akong masabi sa mga sagot niya. Hindi ko siya magawang maliitin. Naisip ko na dahil hindi ko siya mapantayan gamit ang alam ko pagdating sa Biblia, kailangan kong pag-aralan ang Biblia para manalo ako. Isang araw, nakita ko to sa Kabanata 3 ng Exodus at sinabi ng Diyos kay Moises, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Sinugo ako sa inyo ni Jehovah, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi." Amen. At napaisip ako, dahil malinaw na sinasaad ng salita ng Diyos na Jehovah ang pangalan niya magpakailanman. Bakit siya tinawag na Jesus sa kapanahunan ng biyaya? Sinasabi sa lumang tipan na, "Ako nga si Jehovah, at liban sa akin walang tagapagligtas." Sa bagong tipan naman, at sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas. Amen. Anong ibig sabihin nito? Ilang ulit kong binasa itong mga talata, pero lalo lang akong nalito. Di ba't ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas natin? Oo nga. Dahil si Jehovah at Jesus ay iisang Diyos, bakit magkaiba ang kanilang mga pangalan? Totoo kayang nagbabago ang pangalan ng Diyos, gaya ng sabi ng asawa ko? Napagtanto ko sa aming mga debate na lumago ang kaisipan ng asawa ko mula nung maniwala siya sa makapangyarihang Diyos. Amen. Makabuluhan ng mga salita niya. Kung wala ang gawain ng banal na espiritu, walang sino mang makakaabot sa ganun sa sarili lang nila. Tama. Oo nga. Totoo yan. Nagsimula akong tanungin ang sarili ko. Ako kaya ang mali rito? Ang makapangyarihang Diyos ba ang nagbalik na Panginoon? Ang kidlat ng silanganan ba ang tunay na daan? Kung ito ang tunay at pinipigilan ko ang asawa ko, hindi ba't nilalabanan ko ang Diyos? Ganun na nga. Ganun na nga. Talagang mahirap ang kinatatayuan ko. Gusto kong maintindihan ito pero ayokong magpakumbaba at tanungin ang asawa ko. Para maunawaan ko ito, nag-subscribe ako sa YouTube channel na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Amen. at tiningnan ang gawain niya sa mga huling araw. Oo. Isang araw nakita ko ang sipi ng ang tagapagligtas ay nakabalik na sa ibabaw ng puting ulap. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Jehovah, ang pangalan na kinuha ko sa panahon ng aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita, ang piniling bayan ng Diyos na maaaring naawa sa tao, sinusumpa ang tao at gumagabay sa buhay ng tao. Nangangahulugan, ito na ang Diyos na nag-aangkin ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karunungan. Si Jesus ay si Emmanuel, at ito'y nangangahulugang ang alay dahil sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag at tumutubos sa tao. Ginawa niya ang gawain sa kapanahunan ng biyaya at kinakatawan ang kapanahunan ng biyaya at maaari lamang kumatawan sa isang bahagi ng plano sa pamamahala. Sa bawat kapanahunan at bawat yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang basehan, subalit pinangahawakan ang kinakatawang kabuluhan. Bawat pangalan ay kumakatawan
sa isang kapanahunan. Ang Jehovah ay kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan, at ito ay pamitagan para sa Diyos na sinasamba ng bayan ng Israel. Ang Jesus ang kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya, at ito ang pangalan ng Diyos sa lahat ng tao na natubos sa kapanahunan ng biyaya. Kung pinananabikan pa rin ng tao ang pagdating ni Jesus na tagapagligtas sa panahon ng mga huling araw at umaasa pa rin na siya ay darating sa imahe na kanyang dala sa Judea, sa makatwid, ang buong 6,000 taon ng plano sa pamamahala ay titigil sa kapanahunan ng pagtubos at magiging walang kakayanan na umunlad pa ng anumang karagdagan. Ang mga huling araw, bukod dyan, kailanman ay di darating, at ang kapanahunan ay hindi madadala kailanman sa katapusan nito. Iyon ay dahil si Jesus na tagapagligtas ay tanging para sa pagtubos at pagliligtas ng sangkatauhan. Inako ko ang pangalang Jesus para sa kapakanan ng lahat ng mga makasalanan sa kapanahunan ng biyaya, at hindi ang pangalan na kung saan aking dadalhin ang sangkatauhan sa isang katapusan. Amen. Paulit-ulit kong inisip ang mga ito. Malinaw ang paliwanag ng makapangyarihang Diyos tungkol sa kahalagahan ng mga pangalang Jehovah at Jesus. Ang pangalan ng Diyos sa bawat kapanahunan ay kumakatawan lang sa kapanahunang yun. Oo. Jehovah ang gamit na pangalan ng Diyos sa kanyang gawain sa kapanahunan ng kautusan, ang kanyang disposisyon ng awa at kamahalan. Jesus ang pangalan niya para sa kapanahunan ng biyaya na nagpapakita ng mapagmahal niyang disposisyon. Oo. Nauunawaan ko na pwedeng magbago ang pangalan ng Diyos. Sa tuwing gumagawa siya ng bagong gawain, may bago rin siyang pangalan. Totoo. Kaya kapag bumalik ang Panginoon sa mga huling araw, iba na ang pangalan niya. Oo. Tama. Oo nga. Nakita ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Minsan na akong kinilala bilang Jehovah. Ako rin ay tinawag na ang Mesyas, at minsan na akong tinawag ng mga tao na Jesus na tagapagligtas, sapagkat minahal at iginalang nila ako. Subalit ngayon, hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao. Sa nakalipas na mga panahon, ako ang Diyos na bumalik sa mga huling araw, ang Diyos na magdadala sa kapanahunan sa isang katapusan. Ako ang Diyos mismo na bumabangon mula sa mga dulo ng mundo, puno sa aking buong disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at kaluwalhatian. Kailanman ay hindi nakibahagi sa akin ng mga tao, kailanman hindi ako nakilala, at palaging walang alam sa aking disposisyon. Mula sa pagkalikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isang tao ang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa mga tao. Siya ay nakikipamuhay kasama ng tao, tunay at totoo, tulad ng isang nag-aapoy na araw at nagniningas na apoy, puspos ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa otoridad. Walang isang tao o bagay na hindi mahahatulan ng aking mga salita, at walang isang tao o bagay ang hindi padadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy.
Sa huli, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain dahil sa aking mga salita at madudurog din ng pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, lahat ng mga tao sa panahon ng mga huling araw ay makikita na ako ang tagapagligtas na bumalik. Ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa lahat ng sangkatauhan. At para sa tao, ako ay ang minsan ng alay sa kasalanan. Subalit sa mga huling araw, ako rin ay magiging mga ningas ng araw na susunog sa lahat ng bagay. Gayun din ang araw ng pagkamatuwid na magbubunyag sa lahat ng bagay. Ganoon ang aking gawain sa mga huling araw. Kinuha ko ang pangalang ito at nagmamay-ari ako ng disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos at ako ay ang nagliliyab na araw at ang nagniningas na apoy. Ito ay gayon upang ang lahat ay sambahin ako, ang tanging tunay na Diyos, at sa gayon makita nila ang aking tunay na mukha. Ako ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita at hindi rin ako basta ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng mga nilikha sa buong kalangitan at lupa at karagatan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napakaganda Salita ng ng Diyos. ating pagbabahagi. May autoridad ang mga salitang ito. Tama. Niyanig nito ang kaluluwa ko. Totoo. Sariling salita ng Diyos yun. Sino pang makakapagbunyag ng hiwaga ng mga salita ng Diyos? Tama. Habang mas nauunawaan ko, lalo kong nararamdaman na boses yun ng Diyos. Tapos, naalala ko ang John 16:13. Kung ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa ganang sarili, kundi ang kanyang marinig ay ang kanyang sasalitain. At kanyang ipapahayag ang mga magsisidating. Amen. Kaya ang makakapagsabi ng mga katotohanan ito'y walang iba kundi ang Diyos, di ba? Tama ka. Ang dami kong napakinggang sermon ng mga pastor pero walang nakapagpaliwanag ng kahulugan ng mga pangalan ng Diyos na Jehovah sa Lumang Tipan at Jesus sa Bagong Tipan. Tama. Kaya ang makapangyarihang Diyos ay ang pagpapakita ng Panginoong Jesus. Oo. Hiyang-hiya ako nang maisip ko ang mga panahong ikinaila ko ang makapangyarihang Diyos at tinangka ko pang idamay ang asawa ko. Pinagsisihan ko ang paghusga sa gawain ng Diyos nang dito pinag-aaralan. Ang ignorante ko at mapaghimagsik. Nung kinukundina ng mga pareseo ang gawain ng Panginoong Hesus base sa kanilang pagkaunawa sa kasulatan, hindi ba pinarusahan silang lahat ng Diyos? Tama. Kaya dapat kong matutuhan ang leksyong ito't pag-aralan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Ayokong maging makabagong pariseo sa panahon natin. Tama ka. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tapos nun, binabasa ko ang salita ng makapangyarihang Diyos at pinapanood ang mga pelikula ng iglesia. Tama. Naantig ako sa ang hiwaga ng kabanalan at pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Tama. Diyos. Totoo ang kanilang mga karanasan at malinaw ang pagbabahagi nila. Naunawaan kong ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napakabuti niya. Kaya naman, nagdesisyon akong tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. At gusto kong ipaalam to sa asawa ko. Pero nahihiya ako. Isang araw, tinanong ko siya, pagka-uwi niya, ano bang ibinahagi mo ngayong araw ha? Gulat na gulat siyang sumagot sa akin. Gusto mo ba ng pagbabahagi? Kaya ka nagtatanong sa akin? Pwede akong magsama ng taga-iglesia para magsalita. Tuwang-tuwa ako nung sinabi niya yun sa akin. Pero nahihiya pa rin ako. Sabi ko, sige, kung gusto mo ba. Dumating ang mga
kapatid sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Kaya binahagi ko ang problema ko. Nagbabasa ako sa internet ng kanyang mga salita. At nauunawaan kong nagbabago ang pangalan ng Diyos kapag nagbabago ang kapanahunan. Pero parang may hindi nagtutugma. Sinasabi sa Biblia, si Hesukristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas. Tama. Sabi sa Biblia, hindi pwedeng magbago ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ba't tinatawag siyang makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at hindi Hesus? Kaya binasa nila ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, basahin natin. Sige, basahin din natin. Ang diwa ng Diyos at kung anong mayroon at kung ano siya'y hindi magbabago. Subalit ang kanyang gawain ay umuunlad pasulong, laging lumalalim. Dahil siya'y laging bago at hindi luma. Sa bawat kapanahunan, gumagamit siya ng bagong pangalan. Siya'y nagsasagawa ng mga bagong gawain. Amen. At hinahayaan niyang makita ng kanyang mga nilalang ang bago niyang kalooban at disposisyon. Amen. Sinasabi ng iba na ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago, kaya't bakit ang pangalan ni Jehovah ay naging Jesus? Nahulaan na ang pagdating ng Mesiyas, kaya bakit dumating ang isang tao na may pangalang Jesus? Bakit nagbago ang pangalan ng Diyos? Matagal na yung naisakatuparan, di ba? Nakakagawa ang Diyos ng bagong gawain ngayon, hindi ba? Ang gawain ng kahapon ay mababago. At ang gawain ni Jesus ay nakakasunod mula roon kay Jehovah. Kung gayon, di ba masusundan ng ibang gawain ang gawain ni Jesus? Oo. Tama. Kung ang pangalan ni Jehovah ay mapapalitan ng Jesus, hindi ba ang pangalan ni Jesus ay mapapalitan din? Walang hindi karaniwan dito. Masyado lang makitid ang isip ng mga tao. Tama. Ang Diyos ay laging magiging Diyos. Hindi alintana ang mga pagbabago sa kanyang gawain at kanyang pangalan. Ang disposisyon niya at karunungan ay hindi magbabago. Amen. Amen. Kung naniniwala kang ang Diyos ay matatawag lang, sa pangalang Jesus, konti lang ang alam mo. Babasahin ko ngayon. Sige. Ang pangalan ni Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos, kaya matatawag ba siya sa parehong pangalan kapag siya'y bumalik sa mga huling araw? Isasagawa pa rin ba niya ang pagtubos? Bakit iisa lang si Jehovah at si Jesus? Ngunit sila'y tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan. Hindi ba dahil magkaiba ang mga kapanahunan ng gawain nila? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lang? Kaya dapat natawagin ang Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan at gamitin ang pangalan para baguhin at katawanin ang kapanahunan. Dahil walang pangalan ang ganap na makakatawan sa Diyos mismo. At bawat pangalan ay maaari lang kumatawan sa pansamantalang aspeto ng disposisyon ng Diyos. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. Sa makatuwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Binahagi ito sa akin ng isa sa kanila. Ang tinutukoy sa di nagbabago, ang Diyos ay ang kanyang diwa at kanyang disposisyon, hindi sa kanyang pangalan. Isang tama. Oo. Ang Diyos ay laging bago at laging sumusulong ang kanyang gawain. Binabago niya ang kanyang pangalan at gawain ayon sa pagbabago ng kapanahunan. Bawat salita'y kumakatawan sa kapanahunan at yugto ng gawain ng Diyos. Ibig sabihin ng di nagbabago ang pangalan ng Diyos, hindi magbabago ito. Sa haba ng kapanahunang yun at mananatili yun hanggang sa matapos ang gawain niya sa kapanahunang yun. Tama. Pero kapag nagsimula na ang gawain ng Diyos sa bagong kapanahunan, binabago niya ang pangalan niya kasabay ng kanyang bagong gawain. Tama. Sa umpisa ng bagong kapanahunan, kumakatawan ng pangalan ng Diyos sa kanyang gawain at disposisyon sa kapanahunang yun. Jehovah ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at kaya siya kumikilos gamit ang pangalang yun. Naglabas siya ng batas at utos para gabayan ang sangkatauhan upang malaman nila ang kasalanan at kung paano sambahin si Jehovah. Tama. Panatilihin ang batas at utos at pagpalain ng Diyos. Sino mang lumabag sa batas ay parurusahan. Kumakatawan ang pangalang Jehovah sa kamahalan, sumpa, awa at galit ng disposisyon ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan. Sa wakas ng kapanahunang yon, lalong nagiging tiwali ang tao at hindi nila magawang sundin ang batas. Lagi rin silang nalalagay sa panganib sa paglabag ng batas.
Oo. Oo. Nagkatawang tao ang Diyos ayon sa kanyang plano ng gawain at pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Sinimulan niya ang kapanahunan ng biyaya at pinakasan ang sakautusan gamit ang Jesus. Tinubos niya ang sangkatauhan Tama. at binigyan tayo ng daan ng pagsisisi. Ipinakita ang mapagmahal na disposisyon ng Diyos at nagkaloob ng saganang biyaya sa tao. Salamat sa Diyos. Sa huli, pinako siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Mula noon, nagdarasal tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus para mapatawad tayo at tamasahin ng saganang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kumakatawan ng pangalang Jesus sa pagtubos. Ito ang handog sa kasalanan na tumutubos sa sangkatauhan gamit ang pagmamahal at awa. May kahulugan sa pangalang ginagamit ng Diyos para sa bawat kapanahunan. Oo nga. Kumakatawan ito sa disposisyon niya at gawain sa kapanahunang yun. Laging pasulong ang gawain ng Diyos at nagbabago ang pangalan niya sa bawat yugto ng kanyang gawain. Tama. Sa kapanahunan ng biyaya, kung pinanatili ng Diyos ang pangalang Jehovah nang dumating siya sa lupa, mananatili ang gawain niya sa kapanahunan ng kautusan at hindi matatamo ng sangkatauhan ang pagtutubos ng Diyos. Hahantong sila sa kaparusahan sa paglabag sa batas. Totoo yan. Totoo. Kung Jesus pa rin ang tawag sa Panginoon sa pagbabalik niya, di makakausad ang sangkatauhan mula sa kapanahunan ng biyaya. Di tayo mapapalaya sa kasalanan, maliligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Oo. Tama. At nagpatuloy ang isa pang kapatid. Bagaman pinatawad ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin sa kapanahunan ng biyaya, likas pa rin tayong makasalanan, tayo mapagmataas. Mapanlinlang at masama, malalim na nakaugat sa atin ang ating katiwalian. At dahil dito'y nilalabanan natin ng Diyos. Nabubuhay tayo sa patuloy na pagkakasala at pagkukumpisal. Hindi pa tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Tama. Dahil sa kabanalan ng Diyos, hindi tayo nararapat pumasok sa kaharian niya. Bumalik ang Diyos sa mga huling araw gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos at sinimulan ng kapanahunan ng kaharian upang iligtas tayo sa katiwalian. Sinabi niyang tinatawag ang Panginoon ngayon na makapangyarihang Diyos na tumutupad dito. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng Diyos ko at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng Diyos ko at ng bayan niya at ang bago kong pangalan. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, ngayon nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Sabi sa pahayag 11:17, Salamat Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng kasalukuyan, nakaraan at hinaharap, dahil hawak mo ang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Amen. Salamat sa Diyos. Napakaganda nun. Naghahatol ang makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nagsasabi siya ng katotohanan para ilantad ang katiwalian at para maunawaan ang ugat nito. Makita ang ating katiwaliang dulot ni Satanas at malaman ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Amen. Kaya nagagawa na nating talikuran ang sarili natin, isagawa ang salita ng Diyos. Matakot sa Diyos at iwaksi ang masama, tayo'y mapapalaya sa sataniko nating disposisyon, malilinis at ganap na maliligtas. Salamat Amen. sa Diyos. Salamat sa Salamat sa Diyos. Hinihiwalay rin ng Diyos ang mga tao ayon sa uri sa pamamagitan ng gawaing paghatol niya na nagpapakita ng kanyang matuwid at maringal na disposisyon. Sisirain niya ang mundong ito na magtatapos sa 6,000 taon na plano niya ng pamamahala. Ang tumatanggap sa pangalan ng makapangyarihang Diyos at ang nalinis ay dadalhin sa kaharian. Ang namumuhi sa katotohanan at lumalaban sa makapangyarihang Diyos ay palalayasin at parurusahan sa malalaking delubyo. Dito magtatapos ang gawain ng Diyos. Tama. At di magkakaroon ang Diyos ng partikular na pangalan, pero mababalik ang orihinal niyang pagkakakilanlan, ang lumikha. Amen. Ganun ang sinabi ng Diyos. Darating ang araw na ang Diyos ay hindi na tatawaging Jehovah, Jesus o ang Mesiyas. Siya'y tatawagin na lumikha. Sa oras na yon, ang mga pangalang ginamit niya sa lupa'y magtatapos dahil ang gawain niya sa lupa'y matatapos na rin at mawawala na ang kanyang mga pangalan. Kapag ang lahat ng bagay ay sumailalim sa kapamahalaan ng lumikha, bakit kakailanganin pa niya ng labis na angkop ngunit hindi sapat na pangalan? Hinahanap mo pa rin ba ang pangalan ng Diyos ngayon? Tinatangka mo pa rin sabihin na ang Diyos ay tinatawag lang na Jehovah o na ang Diyos ay tinatawag lang na Jesus? Patitiis mo ba ang kalapastanganan sa Diyos? Amen. Amen. Tama yun.
naantig ako sa pagbabahagi ng mga kapatid. Nakita ko ang kahulugan ng mga pangalan ng Diyos. Amen. Bilang lumikha, hindi niya kailangan ng pangalan. Mhm. Pero iba-ibang pangalan ang ginamit niya para iligtas ang sangkatauhan. Tama. Iisa lang ang Jehovah, Jesus, at makapangyarihang Diyos. Gumawa siya sa 3 yugto sa 3 iba't ibang kapanahunan. At bawat pangalan ay may kanya-kanya ring kahalagahan. Tama. Kumakatawan ito sa disposisyon at gawain niya sa bawat kapanahunan. Tinanggap ko na ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag iniisip ko to, naiinis ako na naging hangal at bulag ako. Literal ang pag-unawa ko sa kasulatan at inisip na hindi magbabago ang pangalan ng Diyos na lagi siyang tatawaging Jesus. Kung di ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan ng kanyang gawain, panghahawakan ko ang Biblia at di ko mauunawaan ang kanyang mga pangalan, Oo nga. lalo na ang kanyang gawain. Lalabanan ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at mapapaalis ako. Totoo yan. Totoo. Ang laki ng aking pasalamat sa patnubay ng Diyos. Amen. Narinig ko ang boses niya at humarap ako sa kanya. Amen. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat. Salamat sa Diyos.